Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mga ugali niyong mahirap maintindihan. Wala kayong ibang alam kundi sisihin ako. Sumbatan sa mga naging pagkukulang ko. Para sa inyo, wala akong ginawang mabuti. Walang silbi. Katulad ng gamit na walang pakinabang. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dapat bang humanap lagi ng masisisi sa di magandang nangyari sa buhay? Ano nga ba ang mararamdaman ng isang taong binabaliwala na kahit minsan hindi binigyan ng halaga ang kanyang mabubuting ginawa? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katulad ng gamit na walang pakinabang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Aalis ka, anak. Opo, tay. Hahanapin ko kapalaran ko sa ibang lugar. Iiwan mo kami. Natural. Dahil walang maganda mangyayari sa buhay ko rito sa atin. Bakit mo nasabi yon, Gardo? May trabaho ka namang mapapasukan dito sa atin, ah. Anong klaseng trabaho? Magsasaka? Magkukopra? O kaya mag-uuling? Tay, gusto niyong matulad kami ng mga kapatid ko sa inyo na walang nangyari sa buhay? Anak, hindi rin namin gusto ng namatay mong nanay na maging katulad namin ng kapalaran yung magkakapatid. Pero ganun ang mangyayari. Ganun ang mangyayari, tay, kung mananatili ako rito. Kung bakit kasi hindi nyo kami pinagtapos sa pag-aaral. Kahit high school lang. Hindi nyo pa kami napagtapos. Dahil kapos tayo, anak. Ang nanay mo noong nabubuhay, madalas may sakit. Namatay nga siya na hindi man lang natin nadala sa ospital. Ang sabihin nyo, wala kayong pangarap para sa aming magkakapatid. Hindi totoo yan. Anak, walang magulang na hindi naghahangad ng magandang buhay para sa kanyang mga anak. Pero ganun kayo, itay. Kaya nga hanggang dito na lang ang buhay natin eh. Itay, ang ibang magulang, mahirap din sila. Pero nagagawan nila ng paraan na kahit paano mapag-aral ang mga anak. Pero kayo, hindi nyo ginawa yun. Kaya sinusumbatan mo ako. Kung buhay lang ang nanay niyo, hindi magugustuhan ang mga sinasabi mo. Itay, kung buhay si inay, ganun din ang sasabihin ko sa kanya. Wala kayong malasakit sa amin. Binuo nyo lang kami. Hanggang dun lang ang kaya nyo. Pero ang isipin nyo para sa kinabukasan namin, yun ang kinalimutan nyo!
Hindi ko masisisi si Kuya Gardo kung umalis man siya, Itay. Oh, Lardy, kinakampihan mo pa ang kuya mo. Dahil tama ang ginawa niya. Lardy, hindi ko kayo pinagbabawalang umalis para hanapin ang inyong kapalaran. Yun na nga, Itay eh. Hindi ninyo kami pinagbabawalan. Pero dahil sa kakapusan ng kaalaman namin, dahil hindi nyo kami napagtapos ng pag-aaral, akala niyo ba madali sa amin na makipagsapalaran sa ibang lugar? Tulad ng kuya mo, sisisihin mo rin kami ng inay mo. Sino pa ba ang dapat sisihin? Ang kapitbahay natin. Dahil hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Itay, isa man lang sa amin 3 magkakapatid, hindi nakatapos ng high school man lang. Hindi kami ang may kasalanan, kundi kayo rin magkakapatid. Dahil hindi kayo nagpursige. Huminto kayo sa pag-aaral. Sino ba naman gaganahan mag-aral kung lagi kami nagugutom? Kumakalamang tiyan, napapasok sa school, laging kulang ang mga gamit namin. Yun nga ang hirap sa inyo eh. Masyado kayong reklamador. Mapaghanap kayo. Ambisyoso. Mahirap ang buhay natin pero naghahangad kayo ng higit pa sa kaya naming ibigay. Huwag nyo kaming sisihin ng inay nyo kung isa man sa inyo hindi nakatapos dahil kasalanan nyo rin. Itay, Kaya huwag nyo paulit-ulit na ipamukha sa amin na kami ang dahilan kung bakit walang nangyayari sa buhay nyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi, Rigor? Ilang araw kang wala. Lagi ka na lang nasa barkada mo. Umuwi ka nga, amoy alak naman. Ano sa inyo kung ngayon lang ako umuwi? Anak, nagtatanong lang ako. Dahil nag-aalala ako sa iyo eh. Ang kuya mo lumuwas na ng Maynila. Alam ko, may nakapagsabi sa akin. Gusto niyang mabago ang buhay niya para hindi tumandang walang narating. Rigor, katulad ka rin ba ng Kuya Gardo at Ate Laarni mo? Nasisisihin din kami? Ako? Itay, ayoko na magsalita. Pero tama ang mga sinabi sa inyo ni na kuya. Sapat na ang mga yon para malaman nyo kung ano rin ang narito sa loob ko. Akala ko hindi ka pa pupunta rito, Conrado. Pasensya na po kayo, Nana Sabina. May konting problema lang po kasi sa bahay eh. Ang mga anak mo ba? Oo. Yung mga anak mo talaga, oo. Hindi ka naiintindihan. Ewan ko po ba sa kanila? Para sa kanila, wala akong tamang ginawa. Halos patayin ko na nga ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pero wala pa rin halaga yun sa kanila. Kakaiba talaga ang takbo ng utak ng mga kabataan ngayon. Pasensya na po kayo sa akin, Nana Sabina, kung nasasabi ko sa inyong problema ko. Wala yun, Conrado. Sige po, doon na muna ako sa likod bahay para gawin yung ipakukumpunin niya sa akin. Gusto mong magsama na tayo, Hernan? Oo, Larny. 2 taon na rin tayong magkasintahan. Wala pa kasi sa isip kong pag-aasawa. Akala ko ba mahal mo ko? Oo. Ayaw mo pa ba akong makasama? Larny, gusto kong bumuo na tayo ng pamilya. Hernan, maaari bang pag-isipan ko muna yung sinasabi mo? Sige, ikaw ang bahala.
Pero inaasahan ko na papayag ka. Ate Larnie, pumayag ka na. Ayos naman yung si Hernan. Pinagtatabuyan mo na ako mag-asawa, Rigor? Di ba dun ka rin naman pupunta? Sa pag-aasawa. Bakit ate? May iba pa bang magandang mangyayari sa buhay mo? Yon ang pinapangarap ko. Na hindi yung ganito na lang ako. Ayaw mo namang umalis dito, gaya ni Kuya Gardo. Gusto mo, kasama pa rin si Itay. Rigor, gustong gusto ko nang umalis dito para humanap ng trabaho. Kaya lang ano? natatakot ako eh. Kasi nga hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ano trabahong pwede kong pasukan? Katulong? Ayoko nga nun. Magpapaalila sa ibang tao? Ano bang gusto mo? Buti sana kung nakapagtapos ka. Basta ako, magkaroon lang ako ng pagkakataon at may makakasama papunta sa Maynila. Aalis ako. Hahanapin ko ang kapalaran ko katulad ni Kuya Gardo. Magandang araw po. Magandang araw din. Anong kailangan mo? Dito po ba nakatira si Gardo? Oo, anak ko siya. Bakit mo siya hinahanap? Hindi na po kasi siya nagpapakita sa akin. Sandali. Bakit bigla ka na lang umiyak? Ano ba ang kailangan mo sa anak ko? Gusto ko po siyang makausap. Kasi po, siya ang ama ng ipinagbubuntis ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Heto. Uminom ka muna nitong tubig, Ella. Salamat po, Mang Conrado. Mag-iisang buwan na mula nang umalis si Gardo. Saan po siya nagpunta? Sa Maynila, magtatrabaho daw siya, kaya walang katiyakan kung kailan siya babalik. Bakit ka umiyak? Mang Conrado, hindi ko po alam ang gagawin ko. Tsaka kung paano na ako ngayon. Wala na po akong pamilya. Ulila na po ako. Tapos, ganito pa ang kalagayan ko. 3 buwan na akong buntis. Ganun ba? Kung dumito ka na lang kaya. Nag-aalala din ako sa iyo eh. Lalo na kung wala ka ng kamag-anak. Mahirap sa isang buntis na gaya mo na walang mapupuntahan. Pwede kang manatili dito. Total, apo ko ang pinagbubuntis mo. Salamat po. Saka kung okay lang sa'yo, pwede bang Itay Conrado na lang ang itawag mo sa akin? Sino bang babaeng yan na pinatuloy ni Itay dito sa atin? Nabuntis daw ni Kuya Gardo. Naniwala naman siya. Alam mo naman si Itay. Madaling utuin. Palibasa wala rin pinag-aralan. Hanggang kailan siya rito? Ewan ko. Baka hanggang sa makapanganak. Ibang klase rin tong si Itay. Kakarampot na nga lang ang kinikita sa pagkakarpintero. Nagawa pang magpatira ng ibang tao. Ay nako, pabayaan mo siya. Gusto niya yan. Nagkakarpentero po pala kayo. Ay, oo, Ella. Yan ang pinagkakakitaan ko.
Walang trabaho sina La Arnie at Rigor? Wala pa eh. Pero kahit papano, paminsan-minsan ay kumikita sila. Ganun po ba? Sige, aalis muna ako, Ella, ha? Maiwan ka muna dito sa bahay. May tinatapos kasi akong trabaho eh. Baka may maitulong ako. Kahit taga-abot ng mga gamit. Huwag na, Ella. Kay Conrado, di po ba pinatira niyo ako dito sa inyo? Kaya kailangan pong tumulong ako. Dahil ayoko pong maging pabigat sa inyo. Pero buntis ka. Baka mamaya mapano pa yung apo ko. Ella! Timpla mo nga ako ng kape. Ay, oo, Bilisan mo, Rigor, oo. Pero ibababad ko muna sa Pride detergent soap itong mga damit. At mamaya kukusutin ko. Mamaya na yan. Igawa mo muna ako ng kape. Igor! Wala naman diferensya mga kamay mo, ah. Bakit hindi na lang ikaw ang magtimpla ng kape? Bakit kailangan iutos mo pa kay Ella? Itay, ano naman kung utusan ko siya? Di ba nakikitira naman siya rito? Oo, nakikitira nga siya. Pero hindi siya katulong. At lalong hindi mo dapat utos-utusan. Kung gusto mo ng kape, ikaw ang magtimpla. At huwag mong iutos kung kanino. Hindi ko pinatira dito si Ella para alilain ng kahit na sino. Ano ang magiging papel ni Ella sa buhay ng mag-aama? Hanggang saan kayang pagtiisan ni Conrado ang mga ugali ng mga anak? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Ian Miranda, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz, at si Dante Castro sa papel na Conrado. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Katulad ng gamit na walang pakinabang. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mga ugali niyong mahirap maintindihan. Wala kayong ibang alam kundi sisihin ako. Sumbatan sa mga naging pagkukulang ko. Para sa inyo, wala akong ginawang mabuti. Walang silbi. Katulad ng gamit na walang pakinabang. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa.
Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katulad ng gamit na walang pakinabang. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Dahil sa buwisit na babaeng yun, sinigaw-sigawan ka ni Itay? Oo nga, Tila Arnie. Pinagtitimpla ko lang naman ng kape si Ella. At anong gusto ni Itay? Ang mag-astang senyorita dito sa bahay natin ang ampon niya. Ewan ko ba sa kanya? Asan nga pala siya ngayon? May pinuntahan. Sumabay na kay Itay papunta sa trabaho niya. Ibang klase rin ang babaeng yun. Sip-sip! Sinabi mo pa. Kaya nga lalo tayong nagiging bad shot sa Itay. Dahil sa Ella na yun. Alam mo kailangan, mapalayas na siya rito. Kaya mo ba? Mukhang hinding-hindi na siya pakakawalan ni Itay. Bakit? Sino ba mas importante kay Itay? Tayo na anak niya? O ang sampid na babaeng yon? Anong sabi mo, La Arnie? Itay, barado na ba yung tenga ninyo? At hindi niyo narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, gusto kong paalisin niyo na si Ella. Bakit ko siya paaalisin? Bakit? May ginawa ba siyang kasalanan? May mali bang ginawa si Ella? Bakit ba ganyan na lang kung pagmalasakitan niyo siya? Dahil naaawa ako sa kanya. Hindi naman siya mukhang kaawa-awa. Hindi mo ba nakikita? Buntis yung tao. At kailangan niya ng tulong. Pero hindi kayo DSWD. Hindi rin kayo foundation na tumutulong sa mga buntis na iniwan ng syota. La Arnie, hindi mo ba naiintindihan kung bakit ko tinutulungan si Ella? Dahil ang Kuya Gardo mo ang nakabuntis sa kanya. Pamangkin mo ang batang dinadala niya, apo ko, kadugo natin. Bakit, Itay? Nakakatiyak ka ba na si Kuya Gardo nga ang nakabuntis sa kanya? Bakit? Nagdududa ka? Oo! Dahil mukha naman makatip pa sa higad ang babaeng yan. Baka kung sino lang lalaking kumubabaw dyan, tapos gusto ipaako kay Kuya. At kayo naman, nagpauto ka agad. Hindi yun pagpapauto, kundi awa sa kalagayan niya. Palibhasa, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ng buntis na gaya ni Ella. Madrama lang siya. Kung umasta naman kayo, akala nyo napakalaki ng kinikita ninyo sa pagkakarpintero para kumuha pa ng makikihati sa kakarampot ninyong kinikita. Wala akong pakialam sa gusto mo sabihin, La Arnie. Alam ko ang ginagawa ko. At ako siya masusunod sa bahay na ito. Itay! Mananatili dito si Ella. Yun ang desisyon ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mangkukulam ka ba? Ha?
May dala ka bang gayuma nang dumating dito sa amin? Ella? Ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo, Arnie. Kasi naman, para ginayuma mo si Itay. Mas kinakampihan ka pa at binibigyan ng halaga kaysa sa amin ng mga anak niya. Pasensya ka na, Arnie. Sorry. At saka pwede ba? Huwag ka masyado madrama. Alam ko, nagbabait-baitan ka lang kay Itay para hindi ka niya paalisin. Pero alam mo ba? Ha? Mula nang dumating ka, lalo lang lumaki ang problema namin ni Itay. Kaya pwede ba? Tama na ang arte mo! Umalis ka na rito dahil nagdadala ka lang ng gulo! Bakit nakahanda ang bag mo, Ella? Itay Conrado, aalis na lang po ako. Bakit? May nagpapaalis ba sa'yo? Sinabihan ka ba ni na Laarni na umalis na rito? Hindi ko na po hihintayin sabihin nila yon. Ella, hindi ka aalis. Pero dahil po sa akin, lalo lang kayo nagkakaproblema ng mga anak niyo. Matagal ko na silang problema. At hindi na bago sa akin kung kontrahin man nila ako. At magsalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Bakit po ba sila galit sa inyo? Yan din ang paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, Ella. Ang alam ko, wala akong naging kasalanan sa mga anak ko. Kung may pagkukulang man ako, hindi ko rin gustong mangyari yun. Dahil hanggang dun lang ang kaya kong ibigay sa kanila. Pero ngayon malalaki na sila, hindi pa rin nila maintindihan yun. Pero mabuti po kayong ama. Yun po ang nakikita ko. Sa ilang buwan ko pa lamang po na pananatili rito. Pero baliwala yun sa kanila. Mas nakikita nila ang naging pagkukulang ko. Ella, huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Saka hindi ba sabi mo, wala kang ibang mapupuntahan? Itay Conrado. Kaya nga, bakit aalis ka? Kung wala kang mapupuntahan, paano kaya na magiging anak mo? Huwag mo nalang pansinin sina Laarni Tregor. Akong bahala sa kanila. At saka malay mo, biglang bumalik si Gardo. O ayaw mo bang makita siya? Payag ka nang magsama tayo, Laarni? Oo, Hernan. Di ba yun ang gusto mo? Akala ko ba ayaw mo pa? Nagbago ng isip ko. At saka ayoko na rin umuwi sa bahay. Bakit? Dahil sa impaktitang pinatira ni Itay. Yung babaeng nabuntis ng Kuya Gardo mo? Sino pa nga ba? Mula nang dumating ang buwisit na babaeng yun, lalo lang kami naging masama sa paningin ni Itay. O bakit naman? Ay naku, hindi ko na kailangan pa i-detalye pa sa iyo, Hernan. Basta ang Ella na yun, masyadong mapapel. Mahusay umarte. Palibasa, wala raw mapuntahan. Kaya binola ng husto si Itay. At ito namang uto-uto naming tatay, naniwala naman sa babaeng yun. Bakit hindi na umuwi ang ate mo, Rigor? Nasaan ba siya? Sumama na siya kay Hernan, tay. Doon natitira si Ate Laarni sa inuupahang bahay ng nobyo niya. Ano? Nagdesisyon ng gano'n ng ate mo? Na hindi man lang sinasabi sa akin? Ba't kailangan pa niyang sabihin sa inyo? Di ba wala kaming halaga sa inyo? Yung kasi ang laging iniisip nyo eh. Bakit ni minsan ba binigyan nyo ng halagang pagpapakahirap ko? Para lang mabuhay tayo? Hindi nyo nakikita yon, kundi ang lagi nyong pinapansin ang mga pagkukulang ko. Ang drama niyo, tay. Sinasabi ko lang ang gusto kong sabihin. Kaya lang hindi nyo pa rin yun naiintindihan. Dahil laging sarado mga isip nyo. Wala kayong ibang kayang gawin kundi sisihin ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ang mga anak mo talaga, oo. Masyadong pasaway, Conrado. Nakakasama nga po ng loob na nasabihin na.
Totoo yun. Dahil nagdedesisyon ng anak mo na di man lang ipinaalam sa'yo. Kaya ba ng ginawa nila Arnie? Hindi naman ako tututol. Pero bakit kailangan baliwalain ako? Hindi man lang nagpaalam sa akin. Ay, wala silang respeto. Ang masakit. Sa akin pa rin isinisisi. Isinisisi sa akin ni Rigor kung bakit sumama sila Arnie kay Hernan. Dahil sa ginawa kong pagkupkup kay Ella. Tinulungan ko lang naman yung tao. Nagmagandang loob lang ako. At isa pa, apo kong ipinagbubuntis niya. Pasensya na po kayo, Itay Conrado. Dahil sa akin, hindi na natapos ang problema niyo. Nadagdagan pa. Namimiss niyo po ba sila Arnie? Naiisip ko lang siya. Ilang buwan na rin kaming hindi nakikita mula nang makisama siya kay Hernan. Bakit hindi niyo po siya puntahan? Hindi na. Baka sumama lang ang loob ko kung maririnig ko ang mga sasabihin niya. Aray! Itay! Ella, Sigurado, sumasakit po ang tiyan ko. baka mga anak ka na. Aray! Sobrang sakit. Mga anak na yata ako. Teka, tatawag lang ako ng kumadrona. Nanganak na pala yung ampon ni Itay? Oo, ate. Andun pa rin siya. Hindi pa rin umaalis. Ate, walang plano si Itay na paalisin si Ella. Tuwang-tuwa pa nga siya sa anak ng babaeng yun dahil apo raw niya. Mukhang wala na nga tayong halaga sa kanya. Kundi mas pinapaboran pa niya ngayon ay ang lecheng babaeng yun. Itay Conrado, pwede po pakitingnan na lang po muna si Baby Joanne. Maglalaba lang po ako ng mga lampin. Oy, sige anak. Saglit lang naman po ako. Madali nang laban ng mga lampin. Dahil naibabad ko na sa Pride detergent powder. Kaya madali na matanggal ang mancha. Ay, sige lang, Ella. Ako na ang bahala sa apo ko. Alam mo na bang nakakawala ng problema ang mag-alaga sa batang ito? Lalo na kapag nginitian ako. Ay, hindi ba, apo? Bungis-ngis na nga po siya. Ay, tumawa siya. Parang naiintindihan ang usapan natin. Halika nga, apo. At kakargahin ka ni Lolo. Ay, salamat. Nakatulog na siya. Nakatulog sa kandungan ko. Ibababa ko muna sa kanyang kuna. Aba? Bukod pala sa pagiging karpintero ninyo, yayan na rin pala kayo? Laar ni anak. Ay, salamat at napadalaw ka. Gusto ko lang silipin ang buhay ng ampon ninyo. Sarap talaga ng buhay ng Ella na yon. Libre bahay, libre kain, may libre pang tagapag-alaga ng anak. Bakit nagpunta ka rito, Laarni? Para manumbat? Itay, hanggang kailan ba talaga kayo magpapauto sa kanya? Akala ko ba hanggang buntis lang tutulungan niyo siya? Pero nakapanganak na! Narito pa rin siya? Dahil yun ang desisyon ko. Mas gusto kong kasama silang mag-ina. Bakit, Itay? Dahil sa kanya, gusto mong kalimutan na lang kaming tunay mong mga anak? O baka may gusto kayo sa kanya? Napakamalisyosa mo, Laarni. Hindi gaya ng iniisip mo ang dahilan ko. Ano, Itay? Dahil si Ella, naiintindihan ako. At kami, hindi nakakaintindi sa inyo? Yun ba ang gusto ninyong palabasin? Itay! Ginagamit lang kayo ni
Ella! Hindi siya gaya ng iniisip mo, Arnie. Dahil nararamdaman kong totoo siya. Isang rason kung bakit gusto kong nandito siya. Dahil ginagampanan ko lang ang obligasyon ng kuya mo na tinalikuran niya. Naaawa ako sa kanilang mag-ina. Kaya tumigil ka na sa pag-iisip ng masama kay Ella. Dahil mabuti siyang tao! Obligasyon nga lang kaya at awa sa mag-inang Ella ang siyang dahilan kung bakit gusto pa ni Conrado na makasama ito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Ian Miranda, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, at si Dante Castro bilang Conrado. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Katulad ng gamit na walang pakinabang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mga ugali niyong mahirap maintindihan. Wala kayong ibang alam kundi sisihin ako. Sumbatan sa mga naging pagkukulang ko. Para sa inyo, wala akong ginawang mabuti. Walang silbi. Katulad ng gamit na walang pakinabang. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katulad ng Gamit na Walang Pakinabang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Nakakapikon talaga si Itay. Mas kinakampihan pa niyang sampid na babaeng yun. Ba't ba kasi pinakikialaman ng panggusto ng tatay mo? Dahil nagpapakatanga siya sa Ella na yun. Baka gusto lang talagang tulungan niya. Kasi nga, may anak. Tapos, wala yung kuya mo na nakabuntis sa kanya. Wala ring trabaho si Ella. Mahirap yung para sa kanya. Hernan, hindi nga tiyak ni Itay kung kay kuya nga ang batang isinilang niya. Pinagdududahan mo si Ella? Marami ng tao ang manloloko. At saka sa sitwasyon ng Ella na yon, humahanap talaga siya ng tao mauuto niya para hindi siya pulutin sa kangkungan. Pero kahit ano pang dahilan ni Ella, kung panloloko man ang ginagawa niya, wala nang kasalanan ron ng Itay mo. Dahil ang gusto niya tumulong. Ang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Okay sa'yo? Na nagpapauto si Itay? Alaan ni kung masayang Itay mo sa ginagawa niya. Pabayaan mo na lang siya. Kaso nga, hirap na nga siya. Nagtsatsaga sa pagkakarpintero para lang may pambili ng pagkain. Teka nga. Tapos ibibigay pa niya sa ibang tao. Teka nga, ano ba ikinagagalit mo? Nagseselos ka ba kay Ella dahil nakikita mong pinahahalagaan siya ng Itay mo kaysa sa inyong magkakapatid? Masama po ba ang pakiramdam niyo, Itay Conrado? Oo, Ella. Para ako nahihilo eh. Magpahinga po muna kayo. Pero marami pa akong kailangan gawin. Ako na pong bahala sa mga trabaho dito sa bahay. Magpahinga po muna kayo. Mahirap po kapag nagkasakit kayo. Tutal natutulog si Baby Joanne. Sasamantalahin ko po yung pagtulog niya para gawin ang trabaho dito sa bahay. Salamat, Ella. Itay, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil napakalaking bagay ng ginawa niyo sa akin, sa amin, ng anak ko. Ella, sa pagtira mo dito, nagkaroon ako ng karamay at hindi ako nag-iisa. Hindi po kayo nag-iisa dahil nariyan ang mga anak niyo. Tama ka. Nariyan sila. Nakikita ko. Nakakausap. Pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na kasama ko sila at pinagmamalasakitan ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, bakit umiiyak ang apo ko? Teka, at kukunin kita dyan sa kuna, ha? Naiinip ka na ba dyan? Ay, naku! Kaya pala umiiyak eh. Punong-puno na ang diaper mo. Kailangan ng palitan. Huwag ka naman umiyak, apo. Para hindi ka kabagan. Papalitan na ni Lolo Conrado ang diaper ni Baby. Liga. Ayan. Napalitan ka na ng Lolo. Kakargahin na kita, ha? Para hindi ka na umiyak. Karga lang siguro ang gusto ng apo ko. Ang bigat mo na. Nagpakasira na talaga kayo, Tay. Nag-ampun kayo para gawin lang tagapag-alaga ng anak. Rigor, masaya akong ginagawa ito. At gusto kong alagaan si Baby Joanne. Di ko alam kung ano bang gayumang ginamit ng Ella na yan para maging sunod-sunuran kayo sa kanya.
Alam mo, pareho lang kayo ng ate Laarni mo. Iniisip nyo na nanamantala si Ella. Ganun naman talaga siya, di ba? Ako nga na anak nyo. Parang baliwala sa'yo. Wala kayong pakialam sa akin. Umuwi man ako o hindi. Hinahayaan mo lang. Ilang araw akong wala. Pero ngayong umuwi ako, di nyo man lang ako tinanong kung saan ba ako galing. At bakit, Rigor? Kapag ginawa ko ba yun? At inusisa ka, kinatutuwa mo? Hindi, kundi kinaiinis mo pa. At sasabihin mo na pinakikialaman ko ang buhay mo. Kaya umuwi ka man o hindi, bahala ka sa buhay mo. Mula nang dumating ang Ella na yan dito sa atin, pinabayaan nyo na kami. Kaya nga si Ate Laarni, nagpa siyang sumama na lang kay Hernan. Kasi nga, wala na kayong pakialam sa amin. Dahil wala na kaming halaga sa'yo. Rigor, kahit kailan, hindi ko inisip na wala kayong halaga sa akin. Pero kayong magkakapatid ang lagi nag-iisip ng ganon. Dahil mapaghanap kayo. Nakikita nyo lagi ang pagkukulang ko. Pero kahit kailan, hindi nyo nakita mga pagkukulang nyo bilang mga anak. Nakita nyo na? Pati pag-iisip nyo, Tay. Nagbago na dahil sa Ella na yan. Yan ba ang impluensya sa inyo ng sampid na yan? Tay, inaagaw niyang pagmamahal na dapat binibigay mo sa amin. Hindi siya nangaagaw ng kahit ano, Rigor. Kayo ng kapatid mong naglalayo ng loob nyo sa akin. Pinapunta ka rito ni Conrado? Opo, Nana Sabina. Magpapalaba raw kayo ng mga damit ninyo. Ay, oo, sana. Hindi nga siya nakapagtrabaho ngayon. At hindi pa rin tapos yung pinagagawa ko. Masama po ang pakiramdam ni Itay Conrado. Kaya kailangan magpahinga muna siya. Ay, iniwan ko nga po sa kanya si baby eh. Sabi po niya, kaya niyang alagaan. Alam mo, ako'y natutuwa sa iyo, Ella. Dahil hindi mo naman kaano-ano si Conrado. Pero nakita ko kung paano kang mag-alaga sa kanya. Mabait po kasi si Itay Conrado. Ang totoo nga po, mula nang tumira ako sa kanila, hindi lang po masisilungan na natagpuan ko, kundi isang ama rin. Ulila na po kasi ako. Kaya dahil kay Itay Conrado, kahit paano, naramdaman ko kung paano magkaroon ng isang ama. Lumaki po kasi akong walang kinagis ng ama. Kung sa bagay, ay totoong mabait si Conrado. Hindi ko nga lang maintindihan, ha? Eh bakit ganun sa kanya ang kanyang mga anak? Rigor, anong ginagawa mo rito sa tabi ko? Dito ako matutulog sa tabi mo, Ella. Sinuulo ka ba? Ang bilis ka dito. Huwag mo kong itulak, ano ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Ikaw. Alam mo, kahit may anak ka na, maganda ka pa rin. Pwede ka pa rin pagtsagaan. Ano ka ba? Tingnan mo nga ako ay! Ka naman pumiglas. Alam ko gusto mo rin to. Dahil matagal ka ng tigang. Kaya sige na, pumayag ka na. Pagbigyan mo na ako. Tulog naman ang anak mo eh. Masabi ako! Sige na. Hayat ka! Rigor! Anong ginagawa mo rito? Etong ampon nyo eh. Tinukso ko. Gusto pa dito sa tabi ng anak niya, pagbigyan ko raw siya. Hindi yan totoo! Nagsisinungaling siya, Itay Conrado! Hindi totoo ang sinasabi ni Rigor! Itay, binabaliktad ng babaeng yan ang nangyari. Siya ang umakit sa akin. Siyempre, lalaki lang ako. Umalis ka rito, Rigor! Labas! Itay, pinaniniwalaan niyo siya? Kakampihan niyo ang babaeng yan? Ako ang anak niyo!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pasensya ka na sa anak ko, Ella. Sumusobra na talagang lalaki yon. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Itay, Conrado. Hindi naman natuloy ang masama niyang plano. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Silang magkapatid. Walang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo. Dahil sa akin, lalo lang lumalala ang problema niyo. Ella, wag mong isipin yon. Wala kang kasalanan sa mga nangyayari. Gusto ko pong magkaayos kayo ng mga anak niyo. Hindi ko alam kung mangyayari pa yon, Ella. Dahil ibang takbo ng utak ng mga anak. Saan ka ba galing at pawisan ka, Hernan? Nakipaglaro ako ng basketball. Maligo ka nga muna. At hindi ko gusto yung amoy mo. Oo na, maliligo na ako. Dapat lang. Oh, heto ang Shield Bath Soap. Yan ang gamitin mo sa paliligo. May antibacteria, kaya tanggal ang germs at bacteria na nagiging sanhi ng sakit sa balat at bad odor. Ayos nga ito. Ay, may kumakatok. Oh, Rigor! Ate, pwede bang dito muna ako? Bakit? Ano ba nangyari? Pinalayas kasi ako ni Itay. Era? Arnie, walang niya ka? Bakit? Anong kasalanan ko? Nagtatanong ka pang walang niya ka? Ang kapaliwan yung ginagawa mo, Arnie. Itay! Basta ka nalang susugod dito para guluhin si Ella. Sinaktan mo pa siya. Wala kang karapatang gawin yon. Hindi ko na kayo maintindihan, Itay. Pinalayas ninyo si Rigor dahil sa kanya? Mas kumakampi pa kayo sa walang niyang babaeng niya! Oo! Kinakampi ako si Ella. Dahil sa ginawang kawalang hiyaan ng kapatid mo, Arnie. Bakit, Itay? Hindi niyo ba alam kung bakit ganito ang ugali namin magkakapatid? Bakit puro problema ang binibigay namin? Bakit kami sakit ng ulo sa inyo? Dahil kasalanan ninyo! Wala kayong pakialam sa amin! Yan! Yan ang lagi niyo sinasabi! Ang sisihin ako lagi, puro mali. Puro pagkukulang ko ang nakikita nyo. Para sa inyo, hindi ako naging mabuting ama. Pero kayo ba? Kahit minsan pa naging mabuti kayong anak, huwag niyong isisi sa akin kung ano man ang buhay meron kayo. Dahil kayo rin ang may gusto niyan, hindi ako! Kayo ang pumili ng buhay na gusto ninyo! Patuloy na nga bang masisira ang relasyon ni Conrado sa kanyang mga anak dahil kay Ella? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Ian Miranda, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, at si Dante Castro sa papel na Conrado. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Katulad ng gamit na walang pakinabang,
Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mga ugali niyong mahirap maintindihan. Wala kayong ibang alam kundi sisihin ako. Sumbatan sa mga naging pagkukulang ko. Para sa inyo, wala akong ginawang mabuti. Walang silbi. Katulad ng gamit na walang pakinabang. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katulad ng gamit na walang pakilabang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Lumabas lang akong tanga dahil sa ginawa ni Itay. Ba't kasi nagpunta ka pa ron, ate? Dahil punong-puno na ako, Rigor. Nakakabwisit ang ginagawa ni Itay. Narinig mo siguro, mas kinampihan niya si Ella. Pero, totoo bang pinagtangkaan mo siyang halayin? Ate! Sumagot ka! Natukso lang ako. Gago, sira ulo ka pa lang talaga eh. Ate, inakit na lang ako. Isa ka rin malaking sira ang ulo. Ungas ka, Rigor. Kasalanan ni Itay yun. Pinatira niya sa bahay natin yung babaeng yun. Kung wala siya sa bahay, hindi ako makakaisip ng kalokohan. Ewan ko sa'yo, Rigor. May saltik ka rin eh. Sa liwayang takbo ng utak mo, pareho kayo ni Itay. Pero hindi mo ba nakikita? Baliwala na tayo kay Itay. Dahil sa Ella na yun. Mas mahalaga pa siya kaysa sa atin. O di magsama silang dalawa. Napipiko na rin ako kay Itay. Hindi ko maintindihan ang tumatakbo sa utak niya. Sorry po sa inyo, Itay Conrado. Ella, ginawa ko lang ang tama. Pinagtanggol lang kita. Pero mga anak niyo po sila. O, tama ka. Anak ko nga sila. Pero kahit na, kung mali sila, hindi ko sila kakampihan. Ayoko po kasing nakikita na nagtatalo kayo. Alam kong masakit sa loob niyo na nagagalit sila sa inyo.
Sila ang gumagawa ng dahilan para mangyari yun, Ella. Pakiramdam ko, nagsiselos na sila sa akin. Pabayaan mo sila. Wala kang ginagawang masama. Katunayan, nakakatulong ka pa nga sa akin. Ay, May tao. ako na po magbubukas ng pinto. Cardo, nagbalik ka na. Ella, ano ginagawa mo rito sa bahay namin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ibig sabihin nito, Itay? Bakit narito yan si Ella? Pinatira ko siya dito. Uy, may bata rito. Sinong bata yan? Anak ni Ella? Oo, anak mo sa kanya. Ano? Bakit, Gardo? Ayaw mong tanggaping anak mo ang batang ito? Bago ka nagtago sa akin, alam mong buntis ako. Kaya nga ako lumayo sa'yo dahil ipinaako mo sa akin na pinagbubuntis mo. Yung pala pagbalik ko, ikaw pa rin ang daratnan ko. Pinagdududahan mo ang anak mo ang sinilang ko? Paano ako nakakasiguro na akin nga yan? Ha? Ella, alam kong hindi lang ako ang syota mo. Ikaw ang ama ng batang ito! Kaya ka ba nakatira dito? Dahil sinabi mo kay Itay na ako nakabuntis sa'yo? Ang husay mo rin naman manloko. Hindi ako nanluloko, Gardo. Ikaw ang ama ni Joanne. Gardo, bakit hindi mo nalang tanggapin ang totoo? Kawawa ang anak mo. Kaya ang hirap sa inyo eh. Madali kayo magpaloko. Nagpapaniwala agad kayo. Kinupkup nyo pa, tinulungan ng babaeng yan. Kung ginawa ko man yun, wala akong nakikitang mali. Pero hindi natin sigurado na anak ko nga ang batang isinilang niya. Anak mo man o hindi, hindi na importante yon. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pagtulong kay Ella. Gusto ko umalis siya rito, Tay. Dahil hindi nyo may pipilit sa akin na tanggaping ako ang ama ng anak niya. Kaya wala silang lugar sa pamamahay natin. Hindi ako papayag na umalis ka, Ella. Itay Conrado, kung hindi matatanggap ni Gardo na anak niya si Baby Joanne, bakit kailangan pang manatili ako rito? Dahil yun ang gusto ko. Ayoko na po ng gulo. Akala ko ba sabi mo, nakatagpo ka ng ama ng makilala mo ko? Opo. Totoo po yun. Lumaki po ako na walang ama. At sa inyo ko po naramdaman yun. Kung ganon, kaya mo bang iwan ang Itay mo, anak? Pero hindi po nila gusto na narito ako. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Hanggat nabubuhay ako, may karapatan akong patirahin dito ang kahit sinong taong gusto ko. Pero Itay Conrado, Ella, hindi ka na iba sa akin. Ang anak mo ay tinuring ko ng apo. Pamilya ko na. Kaya nakikiusap ako. Huwag kayong umalis ng anak mo. Huwag, Ella. Hindi pa rin umaalis sa bahay natin ang babaeng yon? Oh, Larnie. Pero bakit? Hindi ba sinabi mo nang hindi ikaw ang ama ng batang anak ni Ella? Pero si Itay ang may gustong manatili ron si Ella. Iba talagang gayumang ginamit ang buwisit na babaeng yun sa Itay natin. Ayokong tumira doon kung naroon si Ella. Hindi naman pwedeng dito kayo titira ni Rigor sa bahay namin. Nakakaya naman sa asawa ko. Babalik kayo sa bahay. Kayong dalawa ni Rigor. Dahil kung merong may karapatang manatili roon, kayo yon at hindi ang ibang tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
tama lang na umuwi sa inyong dalawa mong kapatid, La Arnie. Kailangan siya ng tatay mo. Ay, hindi na sila kailangan ni Itay. Pero dapat silang umuwi para ipakita kay Itay na sila ang may lugar sa bahay na yon at hindi si Ella. Hanggang ngayon ba iniisip niyo pa rin na inaagawan kayo ni Ella ng lugar sa bahay na yon? Hindi lang sa bahay na yon, kundi maging kay Itay. Yun kasi iniisip niyo eh. Dahil yun ang totoo, Hernan. Nilaso ni Ella ang isip ni Itay. Kaya nga mas pinapahalagahan pa niyang buwisit na babaeng yon kaysa sa amin ng mga anak niya. Ay, ako na po magluluto nitong binili niyong bangus. Magpahinga na po muna kayo, Itay Conrado. Si Baby Joanne, tulog ba siya? Ay, opo, Itay. Katutulog lang niya. May binili akong laruan para sa kanya eh. At saka, bumili rin ako ng Pride Barretta para hindi tayo nauubusan ng sabong panlaba. At saka, eto nga pala, mga bagong damit para sa kanya. Ang bilis kasing lumaki ng apo ko eh. Itay, salamat po sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Sobra-sobra na po ang ginagawa niyong tulong sa amin ng anak ko. Masaya akong ginagawa ko ito sa inyo mag-ina. Dahil nakikita kong ikinatutuwa mo yon, Ella. Nararamdaman ko kung paano mo pinasasalamatan at pinahalagahan lahat ng tulong na ibinibigay ko. Oo naman po. Napakalaking bagay po nun. Itay, napakabuti po talaga ng puso niyo. Tingnan mo nga naman. Isang madramang eksena pa palang daratnan namin. Bang klase ka rin naman mang uto, no, Ella? Napaikot mo ang ulo ni Itay. At mahusay pang magsinungaling ang babaeng yan. Hindi ako nagsisinungaling, Rigor. Huwag kang sumasagot dahil hindi ka kasama rito. Ano bang kailangan yung magkakapatid? Para palayasin dito sa bahay natin ang sampid na yan. Tama si ate, Tay. Gusto naming mawala na siya rito. Ayaw naming makita ang pagmumukha niyang Ella na yan. Bakit niyo ba pinag-iinitan siya ng gusto? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Manggagamit siya! Oportunista! Manloloko! At kayo naman, patuloy na nagpapautos sa kanya! Hindi ako nagpapauto kay Ella! At lalong walang katotohanan, isa man sa ipinaparata mo sa kanya, Laari, dahil isang mabuting tao si Ella, mabait siya! Talagang nagpalinlang na kayo sa kanya, no, Itay? Hindi siya ganoon, Gardo! Itay, pinaniwala niya kayo na anak ko ang pinagbuntis niya. Tapos ngayon, tuwang-tuwa pa kayong alagaan ng anak niya. Bakit? Malibang alagaan ko ang bata at ituring na apo? Itay, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit ba pinagtatanggol mo yan kaysa sa amin ng mga anak ninyo? Dahil gusto ko! Sapagkat nakita ko na dapat siyang ipagtanggol at walang masamang ginawa si Ella. Mas gusto niyo pa siyang kasama kaysa sa amin ng mga anak ninyo? Oo! Mas gugustuhin ko pang makasama ang ibang tao kaysa sa inyo. Hindi ko kayo maintindihan! Ang mga ugali niyong mahirap maintindihan. Wala kayong ibang alam, kundi sisihin ako, sumbatan sa mga naging pagkukulang ko. Para sa inyo, wala akong ginawang mabuti. Walang silbi. Katulad ng gamit na walang pakinabang. Maibigay na nga kaya ng mga anak ni Conrado ang hinahanap na atensyon at pagmamalasakit mula sa mga anak? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Ian Miranda, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, at si Dante Castro sa papel na Conrado. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia.
sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Katulad ng gamit na walang pakinabang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mga ugali niyong mahirap maintindihan. Wala kayong ibang alam kundi sisihin ako. Sumbatan sa mga naging pagkukulang ko. Para sa inyo, wala akong ginawang mabuti. Walang silbi. Katulad ng gamit na walang pakinabang. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katulad ng gamit na walang pakilabang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Ikaw lang ang nag-iisip niyan, Itay. Nabaliwala kayo sa amin at walang pakinabang. Yun ang ipinararamdam nyo. Dahil ganun ang tingin nyo sa akin. Para sa inyo, wala akong nagawang mabuti. Wala akong ginawang tama. Hindi nyo nakikita lahat ng pagsasakripisyo at paghihirap ko. At ang tanging napapansin nyo, ang mga kakulangan ko. Masyado lang kayo maramdamin. Dahil hindi bato ang puso ko, Gardo. Nasasaktan ako sa mga pagbabaliwala niyong magkakapatid sa akin. Pero mula nang dumating si Ella, ipinaramdam niya sa akin ang kahalagahan ko. Ipinagpapasalamat niya bawat ginagawa ko para sa kanya. Kahit maliit na bagay yun, marami siyang nakitang magagandang bagay sa akin na ni minsan hindi niyo nakita. Siyang nagparamdam sa akin ng totoong pagpapahalaga at pagmamahal.
Marunong siyang magmalasakit at nag-aalala sa kapakanan ko. Naniwala naman kayo sa pambobola niyo. Hindi pambobola yon! Dahil tama ko sa sarili kong totoo mga sinasabi niya. Sapagkat galing yon sa kanyang puso. Pero kayo na mga anak ko kahit minsan, hindi niyo ipinaramdam sa akin na mahalaga ako, na nag-aalala kayo sa akin. Kundi ang kaya niyong gawin ay sumbatan ako at patuloy na sisihin. Kaya mas mabuti pa sa inyo ang ibang tao! Naglabas ng sama ng loob sa inyong itay mo. Ha? Oh, Tama lang yun. Para nalalaman yung magkakapatid ang mali ninyo. maarte lang kamo siya. Masyadong maramdamin. Pero ganun daw talaga kapag tumatanda. Ayaw mo pa rin paniwalaan ang itay mo? Si Itay, sa simula pa lang madrama na. Kadramahan mang masasabing ginawa ng itay mo, may malalim na dahilan yun. At hindi nyo dapat binabaliwalang magkakapatid. Ewan ko dun. Nakakainis siya. Sa tingin mo, walang saysay ang mga sinabi niya? O baka naman hindi mo lang matanggap na may mga pagkukulang at pagkakamali rin kayo magkakapatid? Ano ba gusto nyo? Ang wag nang maayos ang hindi nyo pagkakaintindihan at kalimutan na siya? Lahat ni kahit ano pang mangyari, mali man ang tatay nyo, magulang nyo pa rin siya. At may obligasyon kayong magkakapatid sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itutuloy mo pa rin ang pag-alis niyo ni Baby Joanne. Opo, Itay Conrado. Pero, nag-usap na tayo, Ella. Masyado ko na pong nagulong buhay niyo. Kaya kailangan na naming umalis ng anak ko. Kahit mahirap yun. Dahil sobra na kayong napamahal sa akin. Hindi na rin kayo iba sa akin, Ella. Maraming salamat po. Kahit kailan, hindi na mapupura sa puso at isip ko ang lahat ng magagandang bagay na ginawa niyo sa amin ng anak ko. Napakabuti niyo po. Kung hindi ko na mapagbabago ang desisyon mo, payag akong umalis kayo dito ng apo ko. Pero, sasama ako. Ano ho? Pero Itay Conrad, Kung saan ka pupunta, doon ako. Kasama niyong mag-ina. Hahanap tayo ng matitirhan. kailangan ho kayo ng mga anak niyo. Hindi ko kailanman naramdaman na kailangan nila ako. Wala akong halaga sa kanila. Pero sa'yo, mas naramdaman ko ang kahalagahan ko. Nakita ko ang malasakit. Ang pagmamalasakit ng isang anak. Na kahit minsan, hindi ko nasumpungan sa mga anak ko. Kaya mas gusto kong kayo ni Baby Joanne ang kasama ko. Kasama ni Ella na umalis sa bahay si Itay? Ganun na nga, ate. Mas pinili niyang iwan ang bahay? Ang iwan tayong magkakapatid para sumama sa babaeng yun? Hindi ko maintindihan ang utak ni Itay. Baka naman may namamagitan sa kanila. Imposible yun. Matindi lang talaga ang gayuma na ginamit ng Ella na yun. Ibig man sabihin, wala tayong halaga kay Itay. Ano pa nga ba? Kuya Gardo, Rigor, alam kong pare-pareho tayong naguguluhan sa naging desisyon ni Itay. Pero, hindi kaya dapat din nating intindihin siya? Ate, Baka nga sobra na rin tayo. Dahil hindi natin binigyan ng pagkakataong
unawain ang nararamdaman niya. Kundi ang pinairal natin ay ang inis. Wala tayong ginawa kundi ang sisihin siya palagi. Kanina'y binalikan ko sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari. Mula nung maliliit pa kaming magkakapatid. Marami nga pala kaming hindi naiintindihan. Wala kaming ibang ginawa kung hindi ang manisi. Pero hindi namin inunawa si Itay. Si Itay, na walang ibang hinangad, kundi ang kabutihan namin. Kaya lang may hangganan ng kakayahan niya, lalo na nang mawala si Inay. Sa halip na tulungan namin siya, nagalit pa kami sa kanya. At sinisi na hindi niya kami napag-aral at nabigyan ng maayos na buhay. Pinaliwala namin siya. Hindi namin siya pinahalagahan at pinagmalasakitan. Ang mga mumunting bagay na yun ay nakita niya kay Ella. Siya na hindi kadugo ang nagparamdam nun sa aming ama na dapat sana kami ang unang gumawa dahil tatay namin siya. Umalis ka pala sa bahay niyo at kasama mo si Ella. Opo, Nana Sabina. Iniwan mo ang mga anak mo. Malalaki na ang mga yun. Kaya na nilang kanilang sarili. Oh, alam ko. Pero ay pinagtataka ko. Abi, bakit ka umalis sa bahay mo at mas piniling sumama doon sa mag-inang kinupkup mo? Nana Sabina, magulang din po kayo. At alam ko naghahanap kayo ng pagkalinga mula sa inyong mga anak. Ay, oo. Lalo na sa edad kong ito. Ang gusto ko'y nariyan sila lagi. At nararamdaman ang pagpapahalaga nila. Iyon ang wala sa mga anak ko. Kundi mas naramdaman ko kay Ella ang pagiging isang ama. Dahil naibigay ni Ella ang pagmamahal at malasakit ng isang anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Itay Conrado, kanina ko pa po kayo hinihintay. Oh, bakit Ella? Nanggaling po dito kanina sila Arnie. Ipinagtanong daw po niya itong tinutuluyan natin. Anong ginawa niya? Inaway ka ba? Hindi po. Kundi sinabi na nasa ospital daw po si Nagardo at Rigor. Na-aksidente daw po sa motorsiklo magkapatid.
Salamat ho. At pumunta kayo dito sa ospital, Itay. Anak ko pa rin kayo. Kumusta na ang mga kapatid mo? Ligtas na po sila. May mga konting pinsala nga lang sa kanilang braso at hita. Pero sabi naman ng doktor, hindi naman daw yan grabe. Itay, bakit kailangan niyo pang umalis sa bahay? Arnie, alam mo ang sagot. May asawa ka na. Siguro kapag nagkaroon ka na ng anak, maintindihan mo lahat-lahat. Kung bakit ako nasasaktan. Kung bakit masama ang loob ko sa inyo. Itay, naiintindihan ko na po kayo. Madaling sabihin yan. Totoo po yung sinabi ko. Naiintindihan ko na kayo. Kaya patawarin niyo na po kami. Dahil ang tanging nakita namin magkakapatid ay ang aming pagkakamali. Bago nga po ako nagpunta sa tinitirhan ninyo ni Ella, nagkausap na kaming tatlo. Anong napag-usapan ninyo? Itay, gusto na rin po nilang humingi ng tawad sa inyo. Ay, Salamat po. At nagpunta kayo rito, Tay. Kumusta na kayo mga anak? Tay, nauunawaan na po namin ang lahat. Maraming sinabi sa amin si Ate Arnie. Naiintindihan na rin namin kung bakit nahulog ng ganun kadali ang loob niyo kay Ella. Dahil mabait siya. Mabuting tao. Ulila na siya at lumaking walang ama. Nang makilala niya ako, nasumpungan niya sa akin ang pagmamahal ng isang ama. Labis niyang pinagpasalamat yun. Dahil naramdaman niya sa akin ang pagmamahal ng magulang na matagal na niyang hinahanap. Iyon po ang pagmamahal na mawawala sa amin, Itay. Kung tuluyan niyo na kaming tatalikuran. At ayaw po naming mangyari yun. Dahil kahit malalaki na kami, hindi pa rin namin kaya ng lubusan ang mga sarili namin. Kailangan pa rin namin kayo para gumabay at magturo sa amin. Tama ba itong mga naririnig ko? Kayo nga ba ng mga anak ko itong nagsasalita? Itay, kami pa rin po ang mga anak ninyo. Mga anak na handa nang magbago. Handa nang makinig sa inyo at maging sensitibo sa nararamdaman ninyo. Itay, patawarin niyo po kami. Alam namin na naging matigas ang ulo namin. Wala kaming ibang ginawa kundi sisihin kayo. Kayo na buong buhay ay halos ginugol para sa amin. Alam ko na may isa pang pagkakataon para ayusin ang ating pamilya. Bumalik na po kayo sa bahay para sa aming magkakapatid. Babalik ako sa bahay. Pero kailangan kasama ko si Ella. Gardo, alam ko nagdududa ka sa mga sinabi ni Ella. Pero alam kong hindi siya nagsisinungaling.
Habang lumalaki ang anak niya, nagiging kamukha mo eh. Kaya naniniwala akong ikaw ang ama ng anak niya. Kaya sana, huwag mong talikuran yun, anak. Kailangan ka ng anak mo. At isa pa, mabait si Ella. Magiging mabuti siyang ina at asawa. Napag-isip-isip ko rin po ang tungkol dyan, Itay. Nasabi ko lang naman po yun dahil hindi pa ako handa at nagdadalawang isip pa akong mag-asawa. Pero huwag kayong mag-alala. Handa po akong harapin ang obligasyon ko sa anak namin ni Ella. Dahil gusto ko ring ayusin ang buhay ko. At alam kong nariyan kayo para sa amin. Oo, anak. Dahil tatay niyo ako. Ako po, Tay. Promise ko. Aayusin ko ng sarili ko. Babawasan ko ng barkada. Para hindi tuluyang masira ang buhay ko. Narinig niyo po ang mga sinabi ni Tay. Sapat na marahil ang mga ipinangako namin magkakapatid. Para po makapagsimula ulit tayo. Ayusin natin ang ating pamilya, Itay. Oo, anak. At masaya ako na nariyan kayo. Nahanda nang umunawa sa nararamdaman ko. At huwag nang sisihin sa naging kakulangan ko noon. Kay tagal kong inasabi yun, mga anak. Pagkatapos ng lahat ng nangyaring problema, laging may naghihintay na isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Samantala inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Ian Miranda, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, at si Dante Castro sa papel na Conrado. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.